Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dalawa sa pinakamalakas na emosyon na nararamdaman natin, yung pag-asa at saka yung takot, ay iisa at pareho lang pala? Sige, pag-usapan natin yan. Kasi para sa ating lahat, 'di ba, ganito ang mundo, malinaw na malinaw. Ang pag-asa, yan yung maganda. Yan yung kailangan nating alagaan. Samantalang ang takot, yan yung kalaban. Isang bagay na kailangan nating talunin. Simple lang, 'di ba? Pero paano kung mali pala tayo ng tingin? Dito napapasok ang isang ideya mula sa mga sinaunang Stoic na aminin na natin, medyo nakakagulat. Pakinggan nyo to. Sabi nila, itigil mo ang pag-asa at titigil ka sa pagkatakot. Teka, ano raw? Parang baliktad, no? Paanong naging solusyon sa takot ang pagtanggal sa pag-asa? At ito na nga yung pinaka-core ng argumento nila. Para sa mga thinkers tulad ni Hecatto of Rhodes, itong dalawang emosyon na akala natin ay magkabilang dulo ng mundo ay galing pala sa iisang ugat, magkadikit. Sa esensya, iisa lang sila. Siyempre, yan agad yung tanong natin. Paano? Paano nangyari na yung excitement mo para sa isang magandang bukas ay kapareho lang pala ng kaba mo para sa isang masamang hinaharap? Sige, i-breakdown natin yung lohika sa likod niyan. Ayon kay Seneca, ang punot dulo nito ay isang bagay na tinatawag niyang projection. Kasi isipin mo, parehong ang pag-asa at takot ay mga proyeksyon. Pareho silang pagpapadala ng isip natin sa isang hinaharap na, sa totoo lang, hindi naman natin kontrolado. Ganito yung proseso na nangyayari sa utak natin. Una, tumitingin tayo sa future. Pangalawa, kapag nag-i-imagine tayo ng magandang resulta, ang tawag natin doon, pag-asa. Pangatlo, kapag pangit naman yung naisip natin, ang tawag natin doon, takot. Pero heto yung pinaka-importante sa lahat, yung pang-apat na step. Sa parehong sitwasyon, umalis tayo sa kasalukuyan. So, yun pala yung problema. Sa tuwing umaasa tayo o natatakot, wala tayo sa ngayon. Ang isip natin ay naglalakbay sa isang hinaharap na hindi pa naman nangyayari. At ito, para sa mga Stoic, ay direktang kalaban ng ideya ng amor fati, yung pagtanggap at pagmamahal sa kung anuman ang nangyayari sa atin dito at ngayon. Kaya pala, yung solusyon ay hindi lang basta labanan mo yung takot mo. Hindi, mas malalim. Ang kailangan pala ay unawain kung saan talaga nagsisimula ang parehong emosyon para makita natin kung gaano sila kakonekta. Sige, himayin pa natin. Ano ba talaga ang pag-asa? Sa pinakasimple nitong anyo, ang pag-asa ay ang matinding pagkagusto sa isang partikular na mangyayari sa hinaharap. At ang takot naman, ang takot ay ang pag-aalala tungkol sa isang partikular na mangyayari sa hinaharap na madalas ay yung hindi pagkatupad ng gusto natin. At dito na sila nagtatagpo. Dahil gusto mo mangyari ang isang bagay, yan yung pag-asa mo, doon din mismo ipinanganak yung pag-aalala na baka hindi ito mangyari. At yan naman yung takot mo. Kita mo, hindi mo sila mapaghihiwalay, magkadikit sila. Yung mismong pagnanais mo ang lumilikha ng sarili nitong anino na siyang takot. Okay, so kung ang pag-asa at takot ay dalawang mukha lang ng iisang barya, ano nang gagawin natin? Anong alternatibo kung iiwasan pala natin pareho? At para malinaw lang ha, hindi sinasabi ng mga Stoics na dapat tayong maging negatibo o walang gana sa buhay. Hindi ito tungkol sa pesimismo. Ang tunay na layunin ay maging present, ang magkaroon ng matatag na focus sa kung ano ang nasa harapan mo ngayon. So, balik tayo sa sinabi ni Seneca. Ito ang solusyon nila. Sa halip na paliparin ang isip natin sa kung saan saang posibleng hinaharap, iangkla natin ang sarili natin sa kasalukuyan. Tanggapin at harapin kung anong meron ngayon dahil dito ka lang may tunay na kapangyarihan. Kasi yun pala ang susi sa kapayapaan ng isip, ang pagiging andito ngayon. Kaya iiwan kita ng isang tanong, isipin mo sana to. Kung kaya mong itigil kahit sandali lang yung pag-iisip sa kung anong mangyayari bukas, kasama na yung pag-asa at takot, ano kayang mga oportunidad at katotohanan ang bigla mong mapapansin sa paligid mo, dito mismo, ngayon?